Hello. Isang magandang hapon sa inyo lahat at narito na naman tayo upang tatalakay ng isang bagong paksa dito sa ating YouTube channel na Misfit of Science and Technology 5254. Ngayong araw na ito ay tatalakay natin ang ating nasaksiyang vlogs ng isa nating kilalang vlogger na from United States of America na sinasabi nating half-baked American woman vlogger. Siguro naman kilala nyo na siya sa mga pinapakita niyang vlogs nagpapabatikos ng mga ibang bagay na parang halos palagi siya nakikipag-away at nanggigigil. Pero ngayon bibigyan natin ng isang pagtalakay hinggil sa sinabi niyang wala naman daw batas na para pagbawalan mag-stop ng remittance. Totoo yun, wala naman talagang batas na gano'n dahil nasa sa tao yan kung magpapadala siya ng remittance sa kanyang pamilya. Ngunit pinipigil ito ng babaeng ito na isang vlogger na galing sa Amerika na sinabing dahil talaga ang balak talaga nito, ibang iniisip gustong pabagsakin ng gobyerno natin. Pero kung akong tatanungin, malaking kamalian yan dahil siya hindi siya masyadong masasaktan dahil sinasabi nga niya American citizen na siya, pero ginagamit niya ang mga Pilipino para magkagulo-gulo. Tulad yung sa remittance na sinasabing wala raw batas na nagsasabing bawal magpadala ng remittance. Totoo yun, wala namang batas na ganon. Pero kung ikaw ay isang contract workers at meron kang pinag-aaral ng mga anak o kaya kapatid, sabihin na natin, at meron kang magulang na may katandaan na at kailangan mo supply ng gamot at sa lahat, madaming bagay tulad yung upa ng bahay, pamasapasay, panggastos pang araw-araw. Ikaw ba maiisipan mo ba yon na hindi ka magpadala sa loob ng isang buwan? Baka dumating ka sa Pilipinas pagbalik mo o di kaya hindi ka pa umalis, may nakakatanggap ka na ng balita ro na ganito, may nangyari sa bahay, sa pamilya nyo, ganon. Kaya hindi nararamdaman ng babaeng ito, no? Dahil wala nga siyang pakialam sa atin. Dahil ang tanging sinasabi niya, pag nagkakaipitan dito, hindi raw siya pwedeng galawin dahil American citizen siya. Pero ang malaking katanungan, bakit niya ginagamit ang mga Pilipino, no? Kaya kung hindi ba naman alam naman niya na naging Pilipina rin siya palibhasa kasi yung trabaho niya rito nung araw pakibot-kibot lang siya entablado. Alam mo na ibig sabihin ko, no? Kaya sana tulad doon sa panawagan ko sa kanya na babae merong balansang bunga na kung ano-ano lang sinasabi, dapat naman ayusin mo yung mga pinagsasabi mo. Magsipilyo ka para maganda naman lumabas sa bunganga mo kasi hindi maganda kasi ewan ko ba rito sa babaeng to, paminsala palagi gumagawa ng gulo. Tulad niyan, sinabi niya, tulad sa ating NBI director na nanggugurgur, marami na raw ginugurgur, wala pa naman siya nakitang ginugurgur. At ang ginugurgur na yan, kung sakasakali, mga talagang labag sa batas yun, mga may kaso. At gumurgur man sila, legal yun, no? May kautusan galing sa mga tamang investigasyon. Ang nakakatawa rito, siya raw, isa lang daw ang ginurgur niya. Alam mo, babaeng malansang bunganga, no? Kahit isa lang ginurgur mo or 10, 5, ang tawag sa'yo, criminal ka pa rin. Kaya huwag kang magmalinis dahil isa ka na rin kriminal, no? Kaya yun ang ibig ko sabihin. At huwag na pakikialaman ng mga Pilipinong naghahanap buhay dyan, ginugulo mo lang tulad nung nakaraan ginamit mo hanggang nahuli, no? Nakulong. Ngayon, wala kang magagawa hindi ka naman wala kang ginagalaw na tulong, ginagawang tulong no? Pinagtatanggol nyo yung isang tao na ewan ko ba, ang dami ng ginawang kasalanan. Hindi naman tayo nagmamalinis, Kaya lang ibig sabihin, tigilan mo na, huwag ka nang ngayon ang nakikita ko sa vlogs mo, pinag-iinitan mo na naman si First Lady. Pwede magtigil ka na muna kasi unang tigil yung bunganga mo, talagang kapama ka ng dinudulot mo. Tapos pag nawawala,
nawawala ka bigla sa ere, hindi ka umano. Tapos tulad yan, magkakaroon na naman ng eleksyon dito. Ano naman butas ang gagawin mo dyan? Titirahin mo na naman yung mga kandidato na ayaw mo, hindi ka naman butante rito. Huwag ka na makialam. Hindi ka naman, wala kang karapatan para makialam dito sa Pilipinas Amerika, puti ka na, puti ka na. Ang asikasuhin mo, yung magiging kaso mo dyan na isang citizen dyan na hindi naman iba sa'yo. Na siyang dahilan kung bakit ka nag-US citizen, ginamit mo lang, then tapos ginurgur mo, wala kang lusot kasi prima pa siyang ebidensya kitang-kita papainumin mo naman ng tubig ng baterya at may mga coolant pa yata, ewan ko anong chemical para malason tapos nagmamalinis ka. Huwag ka magmamalinis dahil ikaw inamin mo pa na isa lang ginurgur mo, lamok pa. Ano magiging lamok? Laki-laki tao nun. At saka ang isang bagay na pumatay ka at prima facie ebidensya, no? Naghihintay ka lang madampot. Kriminal ang tawag doon, kriminal. Naintindihan mo ba ang salitang kriminal, no? Yung mapagmahalang kriminal dahil pag napasok sa selda, ang yakap-yakap niya palagi, rehas. Kaya ikaw magiging mapagmahal na kriminal na rin pagdating ng araw. Kaya huwag ka na magmalinis. Alam na namin ang baho mo no? Kaya sana magsisipilyo ka madalas para yung lumabas sa bunganga malinis naman, hindi malansa. Kasi para bang masyado ka nang nakikialam na naggugulo Para bang humahanap ka ng butas para magkagulo ang mga Pilipino. Inaayos na nga rito ng ating mga namumuno rito, inaayos Tira ka naman ng tira. Ang asikasuhin mo, kung may magagawa ka, tulong o paraan para yung isang pinaglalaban nyo dyan na ngayon nakapiit, no? Mahirap lang magbanggit ng pangalan, tulungan mo, hindi yung puro dakdak gagawin mo. Mahirap na yung ganun di ba? Pintas ka ng pintas. Manalimin ka muna ng 20 beses para makita mo yung sarili mo kung malinis ka ba talaga. Ngayon, pagkakaalam namin, nandiyan ka sa Hague. Ba't ka nandiyan ka sa Hague? Di ba, Amerikana ka? Nasa Amerika dapat. Dahil sumisibat, nagtatago ka. Diba? Ba't hindi mo subukan bumalik sa Amerika at nang makita natin kung anong mangyayari sa'yo ron? Panayang hataw ka ng hataw Hindi mo isipin yung pinagsasabi mo. Puros ka bastos ang lumalabas sa mga mo. Puro mura-mura pa kung ano-ano. Sarap mo nga rin murahin. Kaya lang, nagpipigil lang kami dahil wala namang kakwenta-kwenta tao yung mumurahin namin Ikaw lang naman yun Walang saysay. Yung mga pinagsasabi, puro wento, walang wenta. No? Kaya tigilan mo ng kabubuyo dyan sa mga overseas sa Filipino workers dyan. Kasi yan, hindi naman naniniwala sa iyo yan. No? Wala naman may tutulong yan May pambiling ticket pabalik ko sa 10 tao, hindi mo mapoprovide yan Kaya bangan mo Puro dugas naman yung perang ginagamit mo Kaya bayaran kang vlogger Kaya magtigil ka na, no? Kaya mga kababayan, at sana palawakin natin ang ating kaisipan at huwag tayo padadala basta sa mga buyo-buyo at ang yung mga pinagsasabi niyang tinamaan na magaling ng babae na yan na half-baked na yan na Amerikanang hilaw kasi hindi na siya makakauwi ng Pilipinas no? Tapos pag may mangyari ba sa kanya, bibintang, ginanyan siya, inipit-ipit siya, yung ganun di ba? Ayusin mo yung sarili mo, no? Ayoko naman sabihin pa yung magkapatid dahil ayoko tanggapin na kapatid ka isang pusakal no? Kaya yun na lang, makaibigan mo ng pansamantalang masasabi ko ngayon. At sana palagi susubaybay ng vlogs ko at huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button at notification bell at pindutin mo rin yung all para lahat ng namin kahit maano kayo ng mga bagong issue at ulit yung subscribe button mag-subscribe kayo at mag-share at saka yung mag-view, yung sub-view, pindutin yung view, yung like, ganon. At kung meron kayong gustong sabihin, ilagay nyo lang dyan sa baba sa comment section kasi mahalaga sa aming mga content creators ang mga boto nyo o yung mga pagpipindot ng mga boto dyan. Kaya nawa lagi tayong nasa mabuting kalagayan at pangangatawan, yung kalusugan ayusin at alagaan natin
Control lang sa mga pagkain pinagbabawal at saka siyempre huwag natin kakalimutan unang-una ang manalangin, no? At palagi natin purihin ang Panginoon at magbahala tayo parang isang magkakapatid. Ganun din na ihatid natin yung mga balitang makabuluhan sa ating mga kamag-anak, kapatid, kung saan mang sulok ng mundo. Kung kaya't pinapanalangin ko rin sa Panginoon na lagi maging mapayapa lahat, maayos at maging ganda na ang takbo ng lahat at nananalig naman akong kayang-kaya ng ating Pangulong BBM yan itong ating itong pagmamahala niya sa ating gobyerno. Ginugulo lang ng itong mga lintik na to mga buwisit na yan no? Walang ginawa kundi buyo, parang mga bubuyog dapat natawag sa kanila bumblebee, no? Yung bang buyo ng buyo, bulong ng bulong, hindi mo maintindihan kung ano gusto nilang palabasin, hindi natin maintindihan kung ano sasabihin nila. Mga kwentong barbero nga kung tawagin, di ba? Kasi nung ugali itong babaeng ito, pagka bubuyo, tapos may nangyari, nagkagulo, tapos naayos, napalpak na naman, iisip na naman isang paksa, yun na naman bubuksan niya. Kaya walang katapusan yan parang telenovelang ungo yan no? Kaya sige po, hanggang dito na lang po muna tayo maraming salamat po. Manalangin po tayo palagi, huwag tayo makakalimot sa Diyos at umaasa po ako na ang lahat ay maayos. Siguro naman hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Kaya sige po, maraming salamat po. God bless.